Sabi ni Robin, magkaka-animation pa ba na Dark Continent? Sure yan. Ang Dark Continent naman kasi ay yun yung parang lugar lang na pupuntahan, pero walang specific o walang ibinigay talaga na Dark Continent arc. Sa katunayan, yung arc ngayon tinatawag nilang Succession War arc kasi ayun yung labanan ng Prince. Kung tutusin, wala pa sa Dark Continent arc. Hindi siya Dark Continent arc pa, kumbaga Succession War arc. Nasa Black Whale pa lang eh. And sabi ni Allen Kainglet, posible ba na bumalik ni Badang? Si Badang. Bumalik na si Badang sa ewan ko sa ano bang liga yun, hindi na flip top yun eh. Bumalik na si Badang. Pinagtanggol niya yung sarili niya. Acquitted daw siya sa kaso. So hindi totoo yung paratang na gago ka ba? Ayun yung voice out na yung parang pinagbibintangan siya na gumalaw kay pamangkin. Puta. Kinalikot yung di ba? And magtutuloy pa ba ang Hunter x Hunter? Magtutuloy pa yung Hunter x Hunter. Yung lumabas naman kasi na ending tsaka yung interview, lang naman yun. Kumbaga parang pahiwatig lang. Hindi pa yun yung final. Kumbaga may ABC pa nga pero hindi pa yun yung final. Kahit yung nilabas niya na ABCD, kahit nilabas niya na yung D, yung ABC, hindi pa yun yung totally na gusto niyang mangyari. May ilalabas pa. Buhay pa si Yoshihiro Togashi. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa final yun yung nilabas niya. Huwag kayong mag-alala sa mga lumabas na yun. Pero ako naniniwala ako, siguro hindi niya gagawin yung ginawa niya sa Yu Yu Hakusho na parang minadali. Pero sana sa mga intindihin na lang na yun nga yung sitwasyon ni Yoshihiro Togashi, masakit yung likod. Alam mo na, matanda na. Alam ko 57 years old na si Yoshihiro Togashi. Kaya kaya parang iniinda niya rin talaga yung hindi siya makapagsulat na maayos. Ayan. Sabi ni Bel Entot, diyan, kaya pa matapos daw. Ayan. Sign off na si Togashi. Hindi, sugod pa, kaya pa ni Togashi. Kumbaga, hindi lang talaga magtagpo sa schedule niya. Siyempre, hindi mo naman mapipigilan yung tao. May trip si Togashi. Sa katunayan, yung interview niya, may nabasa pa ako na parang may trip si Yoshihiro Togashi. Ito hindi ko nabanggit to sa live natin nakaraan. Ang trip ni Yoshihiro Togashi, maghanap ng mga, para siyang ang trip ni Yoshihiro Togashi, naghahanap siya ng mga ant. Yun talaga yung lagam talaga, yung mga species ng ant. Ayun yung hobby niya ngayon, yung maghanap ng species ng mga ant. Kahit na sa mga bakuran nila, naghahanap si Yoshihiro Togashi ng species ng ant. Siguro, dati niya pang trip yun, kaya siguro yung naging tema niya sa Chimera Ant, ayan niya, yung naging kalaban yung ant. Pero ayun, ang trip ngayon ni hindi ko alam tawag doon, may hobby talaga yun. Kung kilala nyo si, ewan ko, Mikey Bustos ba yun? Basta yung isang content creator na taga Canada na ayun yung hobby niya ngayon, si Yoshihiro Togashi, yung paghahanap ng mga species ng ant. And sabi ni Lux, sabi niya, boss, sino ba si Gairo? Si Gairo, hindi ko alam kung saan siya nagmula talaga, pero doon siya nagtayo ng empire sa NGL. Pero yung kabataan niya, siya, para siyang, bakit tong kabataan niya? Binabuli siya. Bata pa lang, sa murang edad, nagtrabaho siya, ganito ganyan. Tapos yun, ang tingin niya sa tao, kumbaga parang ginagamit niya na lang. Kaya perfect siyang maging hari sa sarili niyang paraan. Ngayon, ang currently, si Gairo papunta siya sa NGL. Ay, sa din? Meteor City. Tapos sinusundan sila nila, basta sinundan siya nila Bissell, tsaka di ko alam kung sino kasama niya, yung mga Chimera Ant na
tumiwalag doon sa hari noon. Basta kasama si Vincent. Ngayon, ang tansya ko, siguro makakaharap to ni Lagon si Gyro sa Kimeraan. Kaya niya magtayo na ng empire doon. Yung wala na yung Phantom Troop na magtatanggol sa ano lugar yun, sa Meteor City. Kasi 'di ba, sa kasalukuyan nasa ano sila ngayon, 'di ba, sa Black Whale. Ito naman, sabi ni Boss ang mga panood ang karugtong ng 148. Ang karugtong ng 148 kasi yung sinasabi mo episode siya. Tapos na siya sa episode nung nagkita si Gontrix tsaka si Jinx sa Known World 3. Ngayon, ang karugtong nun, wala nang animation, manga na siya. Kung di ako nagkakamali, 100, ayun, basta, ano mo na lang, 340, hindi ko na medyo kabisado, 340. Basta sa anime na yung kasunod nun, na, yun nga, napunta yung topic dun sa mga Zodiac na nagkagulo sila dahil, isiniwalat ni Vince na may anak pala si Isaac Netero, si Chairman Isaac Netero na, ayun, si Bion Netero na, kasi pag namatay si Bion, kumbaga, may plano pala yung anak niya na pupunta ng Dark Continent kasi pinagbawalan niya eh. Ayun pala yung kasunduan nilang mag-ama. Ayun, sabi ni Doms Capin, sabi niya, boss, kaya bang ubusin ni Hisoka ang spider? Ayun. May hirap na tanong yan kasi kay Karolo pa lang, di ba? Alam naman natin na hindi siya nagtagumpay. Pero dahil sa post-mortem tsaka sa pagnanais niyang matalo talaga yung spider, ay nabuhay siya. Sa ngayon, hindi natin alam, 50-50. Kasi hindi lang naman si Hisoka yung galit na galit. Mas galit na galit yung spider sa kanya ngayon. Hindi lang natin alam. Pero kung one-on-one yung laban, malaki yung chance ni Hisoka na manalo sa karamihan sa spider. Pero kung tatanungin mo ako kung si Hisoka laban sa lahat ng spider, siguro hindi mananalo si Hisoka kasi sobrang lakas na naman kung kaya niya lahat, di ba? Pero ayun lang, kahit na medyo lumakas siya after ng kamatayan niya sa post-mortem nem. Ayun, meron tayong tropa. Shout out daw, face reveal, sabi ni Edmond Bergasio. Kamusta, Brad? Nagtitrip lang tayo ngayon bago tayo matulog. Kamusta, Brad? And sabi ni Michael, focus lang kaya ang mga susunod na story kay Jin. Hindi siya focus kay Jin kasi mapapanood nyo naman sa Succession War arc, di ba? Ito sa Succession War arc, balak nang tapusin ni Yoshihiro Togashi yung kwento ng spider, ayan, sa yung kila Kurapika. Kasi magkakadugtong pala yan magkakasalo yan Kung bibigyan ko kayo ng context, yung spider, kung bakit sila na halubilo sa mafia, ayan, dahil sila yung humawak sa mga tao sa Meteor City kasi pinagpapatay yung mga tao sa Meteor City, yung mga bata, para isipin ng mga tao doon na pinagtatanggol sila ng tao ng mafia na parang pinoprotektan sila ng mafia, pero sa totoo parang ginagamit lang din sila. Ngayon yung spider naman gustong magiganti, hindi lang sa buong mafia, sa buong may gustong mag-trip sa kanila kasi pinagkukuha yung mga bata sa kanila Kung napanood nyo yung chapter 391 hanggang 399, ayan, malalaman nyo kung paano nagsimula yung ugnayan ng Phantom Troop sa mafia. Ayan, Miss Brad, love you. Galing pare. Tabang trip lang, parang gimo. York New City Idol.
Hindi na dagdagan yung mga nanonood sa atin. Pero yan, goods lang tayo. 30 minutes lang naman tayo. Wala namang special ngayon. Gusto ko lang magpatulog. Gusto ko lang magkwento ng konti kasi wala tayong in-upload. Ayan, sabi ni Naro J. Alcantara. Ayan, sino po ba bida dyan sa Don Tricks po ang Dark Content? Wala naman bida. Kumbaga parang kung matatandaan nyo, di ba, yung Hunter x Sam arc, kumbaga yun, Hunter x Sam si Gontrix, doon parang ipinakilala lahat ng 4 main character na si Leorio, si Kurapika, si Killua, at si Gon. Lahat sila binibigyan ng ng eksena sa bawat arc. Yan. Tapos pagkatapos nun, di ba, si Gon at si Killua, kung paano sila nagsana. After nun, si Kurapika naman, si Leorio parang supportive character lang. Tapos after nun, di ba, naging Grid Island. Tapos Chimera Ant. Ngayon naman, pagbibigyan yung side ng story ni Kurapika at saka ng Spider. Ayan, hindi naman kasi porkit pinakilala ni Yoshiro Togashi na ayun nga, masama yung Spider. Masama talaga yung Spider, pero kung nanonood talaga kayo sa chapter 397, kung hindi ako nagkakamali, 396, malalaman mo kung ano yung ugat, kung bakit naging masama yung Spider. Na nadamay lang din yung may karapatan din naman si Kurapika na magigante, pero nadamay din siya. Idol, si Beyond Netero at Pariston siguro talaga ang magiging kalaban nila dyan sakaling makaabot pa sila sa DC siguro. Eto kasi kwento ko lang, si Beyond Netero talaga ang talagang gustong pumunta sa Dark Continent. Ayan, papunta talaga si Beyond Netero sa Dark Continent. Ngayon, hindi siya makapunta dahil nakapunta na siya 50 years ago. Ay, yung ewan ko 50 years ago ba? Basta 50 years old. Hindi ko na matanda na, pero pumunta sila doon na hindi naging matagumpay yung paglalakbay at naban pa siya. Ibinan siya. Ang sponsor nila noon yung Pukanyu Kingdom, kung hindi ako nagkakamali. Tapos ngayon, yung B5 na nagkaroon na ng isang alyansa na B6, ayun naman yung sinamahan ni Beyond Netero para isponsoran yung paglalakbay nila. Ngayon, kung bakit hindi mo makikita si Beyond Netero sa istorya, kasi nga kusa siyang nagpakulong, kusa siyang sumuko sa Hunter Association kasi huhulihin din naman siya. Pero ang siste, pagdating doon sa New Continent, tatakas siya si Beyond Netero. Talagang pupunta yan sa Dark Continent. Ewan ko, hindi sila kung matatandaan nyo, bakit sumanib si Jintrix sa tauhan ni Beyond Netero. Kasi binabantayan niya si Pariston. At the same time, lalakbayin niya yung Dark Continent, pero huhulihin niya pa rin si Pariston. Kumbaga wala nang makikipaglaro kay Pariston, wala na si Isaac Netero, wala nang yung trip ni Pariston, wala nang Kung matatandaan niyo, magpapadala pala si Pariston sa gaganapin na Hunter exam na susunod. 378, hindi ako sigurado kasi hindi ko basta 378 na Hunter exam, diba? After na maging Hunter ni Killua, yung next na Hunter exam, yung gaganapin nun, magpapadala siya ng Chimera Ant para i-testing, ipapantesting niya lang yung mga Chimera Ant na yung mga nasa cocoon, yung 5,000 yun nasa cocoon. Ipapantesting niya lang yung mga mag-a-apply ng Hunter. Isipin mo yan, diba? Pero meron siyang ipinadalang mga Hunter doon, yung tinatawag na Kyusen Hunter, mga Temp Hunter, na para ayun yung mga nakapasa,
Siyempre, mas pabor sa kanya. Mas maraming hunter na mas pabor sa kanya, mas parang mas mas madali siyang gumawa ng kabulastugan sa Hunter Association. Ngayon, pinigilan siya ni Jintrix. Ayun yung trabaho ni Jintrix, pigilan si Pareston. Ngayon. Lord, sino yung nagturo kay Kurapika at yung background niya? Anong background niya? Ang nagturo kay Kurapika na master niya si Izunabi. Pero pagdating sa trip niya, sa mga alam niya, siya na lang yun. Ito, hindi ko na alam kung 30 minutes. Saglit lang talaga ako. Kasi may gagawin ako. And siguro, mag-entertain na lang tayo ng mga dalawang tanong at pwede tayo may-exit. Pag may makita akong malalim tsaka magandang tanong, sagutin natin yan. Pero ang ganda ng ang ganda ng nakaraang na pagpapahayag sa interview kay Yoshihiro Togashi. Ang dami talaga. Pero although ako, tatanungin mo ako, satisfy ako sa nireveal na ending, pero hindi naman talaga yung hindi yun yung ending. Hindi ako naniniwala ang ending yun. Hindi ako naniniwala na ending yun na gusto ni Yoshihiro Togashi. Nilabas niya yun para yung parang pag wala tayong choice, ayun na yung ending. Kasi hindi mo masasabi yung buhay na tao, baka mamatay siya bigla. Pero ako, hindi rin ako naniniwala na nasa ABC yung magiging ending. Naniniwala ako na mas may magandang ending. Minamanipulan lang tayo nilalaro lang tayo ni Yoshihiro Togashi. Feeling ko siguro sinabi niya lang yun kasi para hindi tayo masyadong mag-expect, para di na tayo masyadong maghintay kasi inuusig na siya. Kumbaga tinatanong na siya ng mga karamihan na ano ba talaga, tapusin mo na. Ang tagal ng hayatos, di ba? Ayan, si Christian Abangan. Maganda ba yung tanong ko? Teka lang ha. Kung sakali bang pumunta sila Gon sa Dark Continent, kakayanin ka nila. Ayan na. Sige, ayan. Isa na yan sa pinakatanong natin ngayon na bandang huli. Kakayanin ba ni Gon? Eto tatanungin kita, pag sinabi bang pricks, yung mga pricks, sila Killua, di ba? Sila, yung mga soldi, ano yung nasa isip mo, di ba? Pagpatay, yung mga assassination, mga immune sa lason, yan, malakas yung pain tolerance. Pero pag sinabing pricks, di ba? Alam ka agad kung ano yung magiging klima, nakakapagpaamo ng tao, madaling sumabay. Pag sinabi mong pricks, hindi predictable eh. Siguro kahit walang nanability si Gon Pricks, para sa akin makakapagliwaliw siya doon sa Dark Continent. Kaya kung sa tanong mo kung kakayanin nila ni Gon na maglakbay sa Dark Continent, kaya niya. Kasi may dugo siyang pricks para. Ayun lang yun. Saka siya yung bida. Siya yung bida. Pag pumunta ba sila sa Dark Continent, sasama ka na. Kakayanin sa ganong edad, kakayanin yun kasi yung kumbaga parang ang laki ng tiwala. Ito yung sa pagharap pa lang ni Lagon, yung kumbaga parang alam na ni Jintrix na makakasalamuhan niya yung mga kimeraan. Kasi isipin nyo, alam niya naman na parang sinabi naman ni Jintrix na pagka nag-accompany ka sa akin, dali mo siya kay Gaib.
alam ni Jingprix na si Kite ang pinag-aaralan yung mga Kimeraan. Alam niyang magtatagpo si Kite at ang Kimeraan. Bakit mo maiisip na ipadala yung anak mo sa alam mong magpapahamak sa kanya bandang uli? Kasi ang parang ang kakatagpo ni Kite Kimeraan kumbaga parang sa totoo nga lang parang planado na nga rin na magkita si Kite tsaka si Lagon at makaharap nila yung Kimeraan. Alam na ni Jingprix yan, malamang yan, kasi kung nanonood ka talaga makikita mo na parang bakit ang nanalo na si Gontrix sa Grid Island. Ngayon gagamitin ni Gon yung company para puntahan Sinig sa Grid Island ay si Jingprix. Ngayon, bakit isisend pa si Gon sa apprentice niya na si Kite? Anong purpose ni Jingprix? Ang purpose niya para matuto si Gontrix na yun, siguro mainsayo. Malaki yung tawala ni Jingprix na makakasabay si Gontrix. Kung matatandaan nyo, di ba, sabi nga ni Pariston, bakit ko pupuntahan yung tao daw na mamamatay na daw si Gontrix. Sabi ni Jingprix, puntahan mo, hindi mamamatay yun. Hindi daw tiwala si Jingprix na hindi mamamatay si Gon. Ibig sabihin, alam mo na, di ba? Ibig sabihin, malakas si Gontrix. Ayan, ito, siguro last na sasagutin natin. Ito, merong sabi ni Ken Raven, Idol, bakit kaya hindi Breath of Archangel ginamit kay Gon para gumaling? Ayan, ginamit naman kay Gon, di ba? Nakita mo naman, ginamit kay Gon yung na wala yung braso niya kay Gentro. Ginamit naman. Pero yung kasi laban nila ni ano yun ni kumbaga urgent yun urgent ba? Yung ba nasa totoong mundo sila. Pwede naman sigurong pumunta si Killua doon, parang siguro last resort nila yun. Pero may paraan kasi si Killua na paano mapagaling si Gontrix nang hindi niya na kailangan pumunta doon sa Grid Island at kunin yung siguro yung Breath of Archangel, kasi may kapatid naman siya na wala namang risk, hawakan lang hindi naman kahilingan yung pagpapagaling ni ito a little bit of context lang sa ability ni Alloka. Kung matatandaan natin, akala natin kahilingan yung ginawa ni Alloka kay Gontrix. Hindi siya kahilingan kasi bukod sa kahilingan, merong ability si Alloka na si Nanika. May ability siya na yung makapagpagaling. Hahawakan niya lang yung isang tao na gusto niya magpagaling kahit sinumpa pa yan, katulad ng kay yung diba, may restriction ng bow and limitation si Gontrix na ibig sabihin yung taong magtatanggal ng yung exorcist nun, yung taong magtatanggal ng sumpa kay Gontrix, yung kung ano yung restriction niya, tatanggalin yung restriction niya, siguro malilipat sa kanya yung sumpa. Ayon kasi yung mga yung mga parang backfire, parang ayun, matatanggal ng mga exorcist, pero meron siyang ang tawag dito yung meron siyang kapalit. Ayan. Tapos si Gontrix hindi siya pinagaling ng kung sinong lang na may kapalit yung pagpapagaling sa kanya. Kay Nanika,
kay Nanika, which is galing sa Dark Continent, pag ginawa ka niya lang yung gusto niyang pagilingin, gagaling ng walang kapalit, kumbaga, gagaling. Kaya nga, pero hindi niya napagaling ni Nanika yung pagpapabalik ng Nin. Ayun yung hindi niya kayang ibalik. Yung pagpapabalik, kasi may restriction eh. Siguro restriction na nangyari sa pawang limitation ng ginawa ni Gontrix, yung kasi ang ginamit niya yun, di ba, yung adult gun. Sabihin natin adult gun, yung parang lumakas siya ng sobra. Tapos ang kapalit nun, na siguro hindi natin alam kung ano yung, kasi wala namang sinabi na sabi ni Killua, yung lakas niya, ilan yung ginamit mong taon? 20 years. Pero baka basic pa lang yung sinabi basic pa lang yung ginawa ni Gontrix. Kaya hindi ganun kabigat yung singil sa kanya. Pero kahit na ganun lang yung ibinigay niyang lakas, sapat pa rin sa Chimera Ant na Royal Guard na si Neferpitu. Siguro kung ang gusto niyang paghigantihan si Meruem, siguro mas matindi pa yung ibibigay sa kanyang lakas. Siguro parang hindi na siya makakagamit talaga ng Nen sa sobrang lakas ng ibibigay sa kanya. Ngayon, ang kalaban niya lang naman nun si Neferpitu eh. Yung ibinigay niya sa kanyang lakas, hindi ganun kabigat. Mabigat siya pero hindi ganun kabigat na sasabay lang kay Neferpitu. Kaya ang nangyari, bukod sa tanggalan siya ng Nen, ang ginawa lang sa kanya, parang katulad ng kay Nakil lang yung binigay sa kanya, yung bankruptcy, yung parang siguro hindi ka na makakagamit ng Nen sa isang buwan. Pero ang nangyari kay Gontrix, sinarado lang yung aura node niya. Kumbaga yung butas sa katawan niya, sinarado lang na hindi na makakalabas yung Nen. Siguro marami sa inyo nagagets yung sinasabi ko, kasi kung hindi ka talaga nanonood ng Hunter x Hunter, hindi mo nasusubaybayan, hindi mo mag-gets yung sinasabi ko eh. Ayan. So, ayan. Siguro naman na sagot ko na yung ibang katanungan. Ayan. Pwede tayo matulog. Ayan, pa-share na lang ng video para tuloy-tuloy yung natin. Ayan, shoutout sa kumpara natin si Gimo. Ayan, siguro bago matulog. Ayan. Damit naghihintay dyan ito. Ayan, good night, good night. Ayun, si Miko ulit please. So, paano rin natin. Pwede tayo matulog. Nagano lang ako. Konting konting trick lang. Ayan, shoutout kay Mike Robin. Hanggang dito na lang mga ka-hunter, at stay focused lang sa mga video natin, at di pa tayo gusto nyo bang gumawa tayo ng yung, kasi meron akong iniisip, kasi kay Yoshiro Togashi na naglabas siya agad ng ending eh. Gusto kong gumawa ng light novel na, pag sinabing light novel, yung parang fan-made lang, iniisip ko hindi ko kasi kayang i-drawing eh. Kaya kong i-drawing kaso uubos ng oras eh. Uubos talaga ng oras. Gusto kong gumawa ng kung paano naglaban si Silva tsaka yung si Carolo. Kung sino yung pinaslang niya sa isang spider. Isa na yun sa gustong gawa ng light novel. Tapos sino pa ba? Kasi para sa mga hindi nakakalam, gumagawa ka ng light novel, tapos ginagawa ko talaga ng fan-made na art, katulad nung Dark Continent. Ayan, ginawa natin yan, light novel tawag doon. Pinaliwanag ko na yun dati kasi kaso ang alam nila na parang fan-made, kasama sa fan-made yun, pero iba kinukonsider, kala nila totoo.
Sige, pag-isipan natin yan kung kaya natin. Pero sa ngayon, plano pa lang. Kaya naman natin gawin ng content yan. Kasi, hindi lang naman 'to yung page sa channel natin na yung meron akong ibang channel na secret channel na ginagawan ng content. Hindi lang 'to. Pero yan, sinabi ko lang yung mga parang ano natin na yung iba naguguluhan sa ano pagkakapaliwanag ko sa ending. Ayun kasi yung translation na ginawa ko na ako naguluhan din ako pero sa totoo lang hanggang ngayon hindi kahit tinitingnan ko sa ibang site, hindi ko pa rin makita yung kung ano yung mismong magandang paliwanag sa mahina lang din yung pagkakaintindi ko. Pero ayun lang, sana nag-enjoy kayo dito sa live natin na maiksi lang. Pero yun nga, good night mga ka-hunter. Drop please mga follower na master. Good night.